Alin ganyan? Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling, sa hirap man o sa saya Ay, grabe talaga nangyari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan nga ito ay pinakita na ito nga si Annalyn is gusto niyang magkaroon ng medical mission doon nga sa kulungan niya. Guys, na kung saan nandun nga itong si Moira at gusto nga niya magbigay ng service doon kasi nga naawa ito sa mga nakakulong doon. Ngunit ito nga, makikita natin na si Lynette is nag-aalala. Sinabi niya na anak, okay lang ba sa yun? Ngunit sinabi ni Annalyn, actually in-insist nga niya na gustong gusto nga niya talaga doon, lalo na tumulong sa mga nakakulong na mga babae doon kasi marami nga doon yung meron ding mga sakit at gusto niya nga itong matulungan. Ngunit nag-aalala nga itong si Lynette kasi nga alam niya na nandun si Moira at sabi nga ni Annalyn, pupunta nga po kami doon kasama nga itong si Tita Giselle at nagmamakaawa nga itong si Moira na at nagbago na raw siya. Ngunit sinabi ni Ma'am Giselle na sabihin mo sa amin kung sino ang kasabat mo. Ngunit sinabi nga ni Annalyn na hindi ito sinabi ni Moira kundi nagsinungaling pa ito. Kaya hindi naniniwala sa kanya lalo si Ma'am Giselle. At ito nga guys, pinakita na ito rin si Chang Susan is nag-aalala din mismo sa kanyang apo na si Annalyn, pero sinabi niya rin mismo na sa kulungan naman talaga is meron diyang mga tao na mga mababait. Minsan mas mababait pa sila sa atin kasi kadalasan yung ibang mga nakakulong dyan is napagbintangan lang, pero hindi pa rin maalis dito sa pag-aalala ni Lynette na baka nga may mangyaring masama dito kay Annalyn. At kahit tong si Chang Susan, sinabi niya nga na baka nga hindi totoong nagbago itong si Moira kundi ginagawa niya lang yon para makalabas siya at maghiganti sa iyo, Lynette. At ngayon nandun na si Annalyn sa kulungan. Ako, baka si Annalyn naman ang pag-initan at makita mo na nag-aalala tuloy lalo itong si Lynette. And yes guys, salamat sa panonood sa akin channel. Update ko kayo ulit sa susunod at yun lang guys, bye bye.